Hi, church. Good afternoon po. May I ask everyone po to stand? Gonna be starting our worship service. Go po tayo mag-umpisa. Greet naman po natin yung mga nasa paligid natin. Sabihin niyo po sa mga katabi niyo, I'm excited to worship with you today. Amen. Sige po, before we start, let me read to you from Psalm chapter 145 verses 1 to 3. It says here, I will exalt you, my God the King. I will praise your name forever and ever. Every day, I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness, no one can fathom. Do you believe that, church? Amen. Sige po, let's just pray. Father, we just want to thank you for today. Thank you, Lord, for the privilege that you have given us to worship. Thank you, Lord, for we have the freedom, Lord, to praise you and gather today. I pray, Lord, for the Holy Spirit to be upon us as we worship, and may we enjoy this time together. This we pray in Jesus' name, and everybody will say, Amen. Come on, let's worship. Come on, let's clap our hands for Jesus. What to say, Lord, it's you gave me life and I can't explain just how much you mean to me now that you have saved me, Lord. I give all I am to you every day. Be a light that shines your name. Sing every day. Every day, Lord, I learn to stand up on your word, and I pray that I come to know you more, that you would guide me in every single step I take it, that every day I can be a light unto the world. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sing every day. Every day, Lord, I learn to stand up on your word, and I pray that I might come to know you more, that you would guide me in every single step I take it, that every day I can be your light unto the world. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I'll walk with you, my Lord. Sing every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I'll walk with you, my Lord. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Sabay-sabay po tayo. We declare, it's you. It's you I live for every Jesus. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Oh, it's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. For the last time, we'll sing. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Jesus, we sing. For every day, It's you I
We sing. Follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Say every day, it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. I walk with you, my Lord. I walk with you, my Lord. Thank you, Lord. We want to walk with you every day, Jesus. Thank you, Lord. Let's keep on worshiping. All we desire, Lord, is just to worship you and to honor you. I want to give you everything that we are, Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Yes, Lord. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live For you, every breath, that I take. every moment I'm away. Lord, have your way in me. Have your way, Lord. This is my desire to honor you, to adore you, Lord, with all my heart I worship you. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. We sing, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you. Come on, everyone, we sing. So I live for you, Lord. Live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your way
in me. Lord, have your way. Lord, we declare we have dominion all over the earth, Lord. That you are sovereign, Lord. You know all things. We worship you, Jesus. Oh, worship you today. Sanctified by your grace, was once wounded, but now you remove all stains, cleansing me with tender mercy. Oh, I will abide in you. There is no one that is like you. Pure is this love, pure is this love you bestowed upon us. It is our privilege to worship you, Almighty God. And all of the earth is yours. You're a delight. You are Lord of all. You have the dominion over all the earth. With all that's within me, I will bless you, Lord. Oh Lord, we worship you today. Oh, we love you, we honor you, Lord. Sanctified by your grace, was once wounded, and now you remove all stains, cleansing me with tender mercy. Oh, I will abide in you. Oh, we will abide in you, Lord. And all of the earth is yours. You are Alpha. You are Alpha and Omega. And all of the earth is yours. You are the light. You're a delight. You are Lord of all. You have the dominion and over all the earth. With all that's within me, oh, I will bless you, Lord. Lord, thank you for your presence, Lord. And you have rescued me. And you have rescued me. You took a wretch like this, and you loved me, and you saved me. And you have rescued me. Oh, you have rescued me. You took a wretch like this, and you love me, and you save us, Lord. And you save me. Thank you, Jesus, for saving us. Oh, you have rescued me. We declare, oh, you have rescued me.
like this, and you love me, and you save me. For the last time we sing. For you have rescued me. For you have rescued me. You took a wretch like this, and you love me, and you save me. We say, you have the dominion over all the earth. With all that, with all that's within me, I will bless you, Lord. You have dominion. You have the dominion and over all the earth. With all that within me, I will bless you, Lord. I will bless, and I will bless you, Lord. I will bless you, Lord. Bless your name. Bless your name, Jesus. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Lord, for giving us the privilege to worship. Thank you, Lord, for we have the freedom, Lord, to worship you, to honor your name. And thank you, Lord, for your Holy Spirit, Lord. Thank you for your presence, God. Lord, as we worship today, Lord, and as we hear the preaching of your word later, I pray, Lord, that you would reveal yourself more to us, Jesus. I pray, Lord, that there will be change in us, Lord, as we receive your word today, Lord. And we thank you, God. We honor you. We bring you back all the blessing and honor. And you deserve all the praise. In Jesus' name, we sing and we say, Amen. Thank you, Lord. Hello po mga kapatid. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay, ako'y nagpapasalamat dahil sa isang muling pagkakataon upang magbahagi mula sa salita ng Diyos. Tulay po akong nagagalak at bagamat wala na ang ating pastor ngayon dito at nasa Estados Unidos, patuloy po tayong nagtitipon-tipon. Ano? Sabi nga sa aklat ng Hebreo, hindi daw natin dapat, we should not neglect the assembling of ourselves together as is the manner of some. Tulad ng ginagawa ng iba. Hindi na ho daw sila nagtitipon-tipon, nagkikita-kita. Pero tayo po, patuloy tayong nagsasama-sama, nagfe-fellowship, nag-aaral ng salita ng Diyos at pinapupurihan ang kanyang dakilang pangalan. Okay, so maganda po ang ating pag-uusapan ngayong hapon ito. Pero bago yon, itong picture na ito ba nakita na ninyo dati? Oo, tayong mga bata, alam na natin itong picture na ito kasi nasa mga periodiko, nasa magazine, di ba? Alam natin to. Yung taong nasa gitna, sino po yan? Si Douglas MacArthur.
Yung aking lola po, of course, buhay nung panahon ng giyera, pati ang aking ina, pero bata pa ho siya noon, ano? 1940, pinanganak po ang aking mother. 1940. Pero ito po, itong picture po na ito, 1944. 1944 po. So, 4 years old lang yung mother ko. Noong 1942, nandito na po si Douglas MacArthur sa Pilipinas. Okay? Yung World War II, ongoing po, ano? Pero, nagkaroon po ng mensahe mula kay President Roosevelt ng Estados Unidos, pinapalikas siya. Siya pumunta sa Australia. Ayaw kasi nilang mahuli ng mga Hapon itong si General MacArthur. Kasi kung mahuli po siya ng Hapon, talagang matinding kawalan para sa mga sundalo ng Estados Unidos. Kaya po siya lumikas, pumunta ho sa may Australia. At doon sa Australia, ayaw niya sanang umalis ng Pilipinas eh. Pero merong media doon at siya in-interview doon. At doon natin narinig yung pinakasikat na mga bitaw niyang pangako. Ano yung pangako niya? I shall return. Ako'y babalik. Doon yung po binigas yun. At noong 1944, Oktubre po yun, 1944, saan po ito? Sa Leyte. Bumalik po si Douglas MacArthur at na-liberate po ang Pilipinas. 1 taon pa ang labanan. Okay? Kasi 1945, natapos po ang giyera eh. Okay? So, 1 pong taon. Pero bumalik po siya. At malaking bagay po doon sa kapanahunan ng aking lola, kasi namumuhay sila ng may pag-asa, babalik si Douglas MacArthur. Kasi siya po ang general ng buong Pacific. Ito pong general na ito, talagang napakatanyag po niya. Yung talagang sakop po ng kanyang ng otoridad, yung buong Pasipiko, kasama ho tayo doon. Kaya naalala ko, sinasabi ng lola ko, talagang bilib na bilib ho talaga sila dito kay Douglas MacArthur dahil yung kanyang binitawang pangako ay kanyang tinupad. Bumalik po siya sa Pilipinas at pinalaya po tayo. Of course, yung mga Pilipino, sumama ho sa giyera, nakipagsapalaran, marami ho doon, yung mga guerrilla soldiers at saka mga volunteer binigyan ho ng special na pribilehyo. Yung aking isang lolo lolo ko dahil ito po ay guerrilla soldier, siya po binigyan ng US citizenship. Kaya nakapunta sa Estados Unidos at doon po siya namatay, bumalik po siya dito, ay ashes na po siya, abo na po siya nung bumalik siya ng Pilipinas. Pero, ang kwento po nito ay pagpapakita ng isang tao, yung kanyang salita, ng pangako niya siya ibabalik, matimbang po yun para sa marami. Tulad natin mga Pilipino, yung pangako niyang babalik siya, napakamatimbang. Ngayon po, ang ating Panginoong Hesus, ganun din po. May bitaw din po ang ating Panginoong Hesus. Babalik din po ang ating Panginoong Hesus. Alam po natin, wala na ho siya ngayon dito. Siya'y nasa langit ngayon. Okay? Kaya ito po ang ating pamagat ng ating pag-uusapan. The King will come again. Kasi napakahalaga ho na tayo'y namumuhay sa pang-araw-araw na meron tayong awareness, pagkakilala ng ating Panginoong Hesus ay babalik. At dapat yung kanyang pangako ay panghawakan ho natin na para bagang tunay sa pang-araw-araw. Yung pinanghahawakan natin, babalik ang aking Panginoong Hesus. At ang teksto po natin, itong aklat ng mga gawa, Acts chapter 1, verses 1 to 11. So, konting konteksto lamang po. Ang nagsulat po nitong Acts ay walang iba kundi si Lucas. Siya po yung nagsulat ng ebanghelyo ng Luke. Diba? 4 pong ebanghelyo. Matthew, Mark, Luke, at saka John. Yung Luke po, si Lucas po, siya po ang nagsulat nitong aklat na magawa. In fact po, itong aklat po na ito ay masasabi natin parang volume 2. Kung ang Lucas po ay volume 1, ang volume 2 ay ito po, Kasi parang pagpapatuloy ng pagsusulat lamang ito. Kasi kung kanino niya isinulat itong
Ebanghelyo ng Lucas, yun din po yung taong sinulatan niya para dito sa may aklat ng mga gawa. Ang pangalan po niya is Theophilus. Theophilus. Sa Griego po, ang ibig sabihin, lover of God or friend of God. Yun po ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Siya po isang hintil na mananampalataya at ang layunin po ni Lucas sa pagsusulat dito kay Teofilo ay para masiguro niya ang mga katotohanan ng mga bagay na itinuro na sa kanya ukol sa Panginoong Hesus. Yun po ang sa Lucas. Ito po yung pagpapatuloy po. Kung papaano naman gumagalaw at gumagawa ang banal na Espiritu sa buhay ng mga apostoles dun sa iglesia, nung nagpasimula pong iglesia. Kaya itong Acts, this is the book about the church. Iglesia po natin, Tayo po ay mga tagapagmana ng mga turo ng mga unang apostol. So, dito po, The king will come again, Acts chapter 1, verses 1 to 11. So, dito po sa Acts chapter 1, 1 to 11, ang pinakatema po natin, ang sabi dito, while we wait for Jesus to return, we are called to witness with power and live with hope. Habang inabangan po natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kasi mga kapatid, kung si Douglas MacArthur, tinupad niya yung kanyang pangako, tutuparin ng ating Diyos ang kanyang pangako, babalik po siya. Pero habang tayo naghihintay, ang tawag po sa atin ay magpatotoo. Okay? At mamuhay ng may kapangyarihan at, of course, may hope, may pag-asa din dapat ang ating pamumuhay. Ito po ang pinaka-big idea. Hindi po tapos ang ating Panginoong Hesus. Right? Parang papetik-petik na lang ang Panginoong Hesus nung sa langit. Hindi po. In fact, ang Panginoong Hesus, aktibo po nasa langit. He is interceding on our behalf. He is our great high priest. Yun po ang sabi sa aklat ng Hebreyo. Tagapamagitan po natin ang ating Panginoong Hesus sa kanang kamay ng Ama. So busy po ang ating Panginoong Hesus. Hindi lang papetik-petik. At ang kanyang gawa hindi pa tapos. He is coming again. And until then, we have a mission. May mission po tayo. Hindi lang tayo parang lumalakad-lakad sa mundong ito na para bagang walang layunin. Hindi po, meron po tayong mission. So, dito po sa 11 na mga talata na ito, pag-aaralan po natin, tapos 3 ang ating punto. Unang punto, sabi dito, Jesus finished His work and proved it. Natapos ng ating Panginoong Hesus ang kanyang gawa dito sa lupa. Dito sa lupa. Kasi patuloy pa po ang kanyang gawa. Pero sa langit, dito pa sa lupa, natapos niya ang kanyang gawa at kanyang pinatunayan ito. So basahin muna natin yung mga unang mga talata. Ang sabi dito, the former account I made. Yung former account na yun, yung dating pag-ulat, yun po yung aklat ng Lucas. O Theophilus, ito yung sinulatan, tulad po ng sabi natin kanina. Of all that Jesus began both to do and teach. So lahat po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, lahat po ng kanyang itinuro, isinulat ho ni Lucas yon doon po sa kanyang ebanghelyo. Verse 2, until the day. Ito po yung araw na ito. Ano araw na ito? Makikita po natin, ito po yung araw kung kailan siya ay iniakyat sa langit. Sabi dito, until the day in which He was taken up. So dito po sa unang mga talata, malalaman natin yung mga pangyayari. Makatapos na naipako ang ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na maguli mula sa mga patay. At dito naman po, dito sa aklat ng mga gawa, yung araw na iniakyat ng ating Panginoong Hesus sa langit. At ang patuloy, ang sabi, after He through the Holy Spirit. Kasi alam po natin, ang ating Panginoong Hesus, nung siya po ay nagkatawang tao, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Hindi naman nawala ang kanyang pagka-Diyos. Pero dahil nagkatawang tao siya, limitado na ho siya. Hindi na ho siya omnipresent. Diba? May limitasyon ang ating Panginoong Hesus kasi kumakain siya, natutulog siya, napapagod siya, umiiyak siya, di ba? Nagdudugo at namatay ang ating Panginoong Hesus. Pero lahat po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus na makapangyarihan ay ginawa niya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu.
Itong Holy Spirit po, napakahalaga po dun sa ministry ng ating Panginoong Hesus. Lahat po ng kanyang mga ginawang mga tanda, mga mirakulo, yun po ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At makikita po natin, nung unang iglesia hanggang sa panahon po natin ngayon, ang banal na Espiritu ay napaka-importante sa buhay natin bilang isang iglesia. Ang sabi doon, He through, ang ating Panginoon Hesus, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, had given commandments to the apostles whom He had chosen. Kasi ang ating Panginoong Hesus, nung siya'y umalis, meron ho siyang bitaw na mga instruction. Parang isang taong namamaalam na sa kanyang kama at siya'y feel niya kukunin siya ng Panginoon at nandun na yung kanyang mga anak. Usually pag nagbigay na ng mga instruction yung mga ama o mga ina sa ganung mga kapanahunan, talagang pinakikinggan kasi napakahalaga yung mga salitang bibitawan ng mga taong yun, So ang ating Panginoon Hesus, paakit na sa langit, may final instructions ang ating Panginoong Hesus. Usually, ang binibigyan diin ho, pag sinasabing Great Commission, di ba? Sinasabi, yun daw ang pinaka-importanting komisyon ng ating Panginoong Hesus. Pero ito po yung mga pinakahuling mga salita bago umakit ang ating Panginoon Hesus. Kaya masasabi ko po, itong mga salitang ito, para sa akin, hindi mas nakakababa ito doon sa may Great Commission na nababasa natin sa aklat ng Mateo. Ito po ay nasa level ng Great Commission na ito. Kasi may mga utos ang ating Panginoon Hesus na ibinigay sa mga apostoles na kanyang pinili. Ilan po ito, mga apostoles na ito? Actually, dapat 12 ate, no? Pero yung isa doon, traitor yung isa doon eh. Di ba, nagpatiwakal siya. Kaya pinalitan. Pinalitan yung tao na yun. Eventually, sa ilang mga talata dito sa mga gawa, makikita natin kung sinong pumalit. Pero dito, 11 na lang natitira dito. 11 na lamang ho. Okay? So 11 apostles na pinili ng Panginoong Hesus. Kasi ang sabi niya, I have chosen you. And yet, one of you is a devil, sabi niya. Isa sa inyo, demonyo. Sino yon? Si Judas. Kaya nga, ako yung nasa elementary, sumasakay ako ng jeep. Marami hindi nagbabayad ng mga estudyante. Kaya may nakasulat doon, God knows who does not pay. Yung mga Judas daw, yung mga hindi nagbabayad. Okay, so dito, wala na si Judas, yung mga 11 disciples na lamang po dito. Pero itong pinakasusing talata, dun sa may unang mga talata, verse 3, ang sabi dito, to whom, itong mga 11 disciples na ito, to whom He also presented Himself alive after His suffering by many infallible proofs, being seen by them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. So nagpakita ng Panginoong Hesus na buhay sa kanila. Dito, sa mga 11 na apostoles nito. In fact, mga kapatid, hindi lamang po 11 ang nakakita sa Panginoong Hesus. Bagamat, dito, bago siya umakyat, 11 yung kanyang binigyan ng utos. Alam po ninyo kung ilan ng mga nakakita sa Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit? Mga ilan, sa tingin niyo? 20, 21, 100. Actually, yes, at least 500 po. 500. Okay? 500. At itong mga 500 ito yung mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi po siya nagpakita doon sa mga Romano na nagpako sa kanya sa krus, doon sa mga tiga Sanhedrin na nagpapako sa kanya sa krus, hindi po siya nagpakita sa mga yun. Doon po sa mga nananampalataya lamang sa kanya. At ang tanong bakit? Mamaya, sasagutin po natin yun, Bakit sa kanila? Pero dito, humarap siya sa kanila ng buhay.
At ang sabi dito, He presented Himself alive after His suffering. Ano yung suffering na yun? Yung kanyang pagkakapako dun sa krus ng Kalbaryo at saka pagkabuhay na maguli. Okay? At ang sabi, maraming tiyak na katunayan. Infallible proof. Pag sinabi pong infallible, ibig sabihin, walang kamalian. Hindi pwedeng maliin. Pag sinabi, totoong totoo. Yan. So, tiyak na mga katunayan na pinakita ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi, ilang araw siyang kapiling nila? 40 days. Ayun po, mga Katoliko po sa atin. Ako po dating Katoliko. Okay? Pag may namatay daw, di ba? May 40 days pa daw. Kasi hindi pa daw kaagad-agad yung espiritu ng taong yon ay umaakyat. Di ba? Bumibisi-bisita pa daw. Di ba? Ganon. Kaya meron kung isa kayo narinig na kwento, nagpaparamdam. Andiyan pa daw. Hindi ba? Pero ang ating Panginoong Hesus, hindi lang nagparamdam, talagang nagpakita ang ating Panginoong Hesus in the flesh. In the flesh. Kaya nga infallible kasi nung nagpakita siya in the flesh, kasama niyo yung mga disipulo, sabi, hawakan niyo kamay ko. Ayan may mga butas. Sabi niya kay Tomas, dito, pasok mo kamay mo dito. Ang sabi ni Tomas, doubting Thomas ang tawag sa kanya, my Lord and my God. Kasi sabi nga ni Tomas, hanggat hindi ko nakikita siya, hindi ako maniniwala. Okay? So nagpakita talaga ang ating Panginoon. Infallible. Hindi pwedeng sabihin, hindi siya nabuhay. Imposible. Di ba? Nagpakita ang Panginoong Hesus, doon pa nga bumalik sa pangingisda. Si Pedro. Sama kayo sa akin, babalik ako sa pangingisda. Nagpakita ang Panginoong Hesus doon. At anong ginawa niya? Nagluto pa siya, naghain pa siya ng pagkain. Nag-ihaw pa ng isda ng ating Panginoong Hesus. Kumain pa kasama nila. Infallible proof. Hindi pwedeng sabihin hindi nangyari. Hindi pwedeng sabihin hindi totoo. At ditong 40 araw na ito, sabi, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Hindi lang siya papiknik-piknik. Hindi. Kung ang Panginoong Hesus ay aktibo na mangangaral at nagtuturo nung kanyang 3 years, 3 taon ng kanyang ministeryo, itong 40 araw na ito, sabi dito, 40 days speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Yung kaharian ng Diyos na itatatag dito sa lupa, kanyang itinuro ito. Madetalyado yung kanyang turo. At ano po ang kasama dito sa turo na ito, mga kapatid? Na siya'y maghahari dito sa lupa. Ang ating Panginoong Hesus, pag siya'y bumalik, maghahari ho siya dito sa lupa. At ang kanyang i-establish, ay yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya may turo Panginoon, turuan niyo kaming manalangin. Di ba? So anong turo ng Panginoong Hesus? Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. So yung kaharian ng Diyos ay dito, dadating sa lupa. At yung kalooban ng Diyos sa langit, ang siyang magaganap dito po sa lupa. Itinuro ng ating Panginoong Hesus yan for 40 days. 40 days. 3 po ang makikita natin dito, mga kapatid. Yung pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ito po'y pinatunayan. Hindi po ito imbento. Talaga nagpakita ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa po, ang kanyang pagpapakita ay madalas at personal. Pag sinabing personal, talagang sa harap-harapan. At hindi lang maminsanan, 40 days, arawan po yun. Nagpapakita ang ating Panginoong Hesus. Pangatlo po, yung sinabi natin kanina, yung focus ay yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. At yung mga disipulo, siguro, kung maalala ninyo, bago pa namatay ang ating Panginoong Hesus, itong mga disipulo nito, tanggap na nila ng ating Panginoong Hesus ay ang kanilang Mesiyas, ang maghahari sa Israel. Tanggap nila yun Kaya po, doon sa isang ebanghelyo, kung saan po napako ang ating Panginoong Hesus, meron pong karatula,
na nakasulat sa ibabaw ng kanyang ng krus. Ano po nakasulat doon? Jesus, King of the Jews. Ang sabi doon, no? King of the Jews. Hari ng mga Hudyo. At nakasulat po yan sa tatlong lingwahe. Hindi kasama ho doon ng Ilocano at saka Tagalog. Ha? Hindi din Ingles. Nakasulat ho yun sa Latin, sa Griego, at saka sa Hebreo. Yung tatlong lingwahe na yun. Kasi yun po ang pinakalaganap ng mga lingwahe ng panahon na yun. So kinikilala ang ating Panginoong Hesus ng kanyang mga tagasunod, mga apostoles na hari ng Israel. Kaya ang Panginoong Hesus, nung kanyang ikinikwento nitong 40 days, itong kaharian, talaga na-excite sila. Na-excite sila kasi alam nila akala nyo namatay ang Panginoong Hesus, ngayon nabuhay siya maguli. Maghahari ang ating Panginoong Hesus. Ito yung focus ng kanilang pinag-uusapan. Kaya talagang sila, ganun na lamang ang excitement nila, Talagang excited na excited sila. Buhay ang ating Panginoon, ang ating Hari, buhay. Tignan po natin itong illustration na ito. The man who walked out of his own grave. Yan. Isipin ho ninyo, meron ho kayong kakilala, namatay. Punta kayo doon sa kanyang sa kanyang libing. 'Di ba? Tapos after 3 days, biglang narinig niyo ang kwento. Nabuhay daw itong kaibigan ninyo na nakita niyong ilinibing. Ha? Marami daw nakakita sa kanya, naglalakad daw sa palengke. Oh. Siya daw ay umattend ng isang serbisyo dito sa NCCC. Ha? Nakikikain pa sa mga tao, nakikipagkwentuhan, so on and so forth. Siyempre, isipin nyo, hindi ko siya nakita. Totoo ba yun? Di ba? Magdududa tayo kasi sa ating kapanahonan natin, imposible yung ganon. Actually, sa panahon din nila, imposible din yun. Pero mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, talagang ganun po ang nangyari. Nabuhay siya maguli at nagpakita siya. 40 days, para walang kaduda-duda, para walang magsasabi, nabuhay ba yun? Hindi Di ba? Nagpakita talaga ang ating Panginoong Hesus. Jesus Christ is the man who is the only one, mga kapatid, who came back from the grave. Siya lamang po. At dahil siya lamang ang bumalik mula sa mga patay, ang kanyang pangako na bibigyan niya ang buhay ng lahat ng nanampalataya sa kanya ay tunay na pangako. Kasi siya lamang ang nagtagumpay sa kamatayan. Huwag ho tayong magduda, mga kapatid. Naniniwala tayo na ang Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli. At kung sino man ang nanampalataya sa Kanya, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Makakapiling po natin ang ating Panginoong Hesus. Gagampanan po niya ang Kanyang pangako na ibibigay niya ang buhay na walang hanggan sa lahat pong nananampalataya sa Kanya. Kaya, our faith rests on real historical evidence. Historical po ang ating pananampalataya. Hindi po haka-haka na pinasa lamang ng mga henerasyon na nauna sa atin. Ang tanong para sa atin ganito, are we living like Jesus truly rose from the dead? Tayo ba'y namumuhay na para bagang tunay na tunay para sa atin ang pagbangon ng ating Panginoong Hesus mula sa mga patay? Pangalawang punto po, Jesus promised power for our witness. Nangako po ang ating Panginoon Hesus ng kapangyarihan para sa ating pagpapatotoo. Nagsabi po dito, And being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, You have heard from me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit many days from now. Verse 6, Therefore, when they had come together, nagtipon-tipon sila, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Okay, mga kapatid, kanina sabi natin, ang Panginoong Hesus, meron daw siya mga iniwan na mga instruction. Ito na po. Ito yung mga instruction na ito.
Pinagtipon-tipon, binigyan ho sila ng utos. He commanded them, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Abangan ninyo ang pangako ng Ama na narinig nyo mula sa akin. Sabi, si Juan daw ay talagang nagbautismo sa tubig, ngunit kayo babautismohan ng banal na Espiritu. Okay? Makailang araw mula ngayon. Itong pangako na ito, tubig, Espiritu, ito po ay unang maririnig ninyo, mababasa ninyo sa aklat ng Juan, John chapter 3, verses 3 to 6. Ang sabi ng Panginoong Hesus, nung kausap niya si Nicodemo, unless a man is born again, he shall not see the kingdom of God. Hanggat hindi daw napanganak muli ang isang tao, hindi daw niya makikita ang kaharian ng Diyos. Tapos iniulit niya, iba naman ang sinabi niya. Sabi niya, hanggat hindi daw napanganak ang isang tao ng tubig at ng Espiritu, ito, tubig, Espiritu, hindi daw siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So yung mga apostoles po, sila po ay nabautismuhan na. Tapos sila din ay babautismuhan na din ng banal na Espiritu. So, excited na ho sila doon sa pagtitipon nila. Ngayon na ba? Ngayon na ba? Kaya tinanong ang Panginoong Hesus. Sabi, when they had come together, nung sila ay nagtipon-tipon, tinanong nila yung Panginoong Hesus, Panginoon, ngayon na ba? Ngayon na ba? Ibabalik nyo itong kaharian dito sa Israel. Talagang excited sila kasi 40 days, yun po ang turo ng Panginoong Hesus. Maghahari ako dito sa Israel. So talagang sabik sila. Akala nila, ngayon na, babalik na, maghahari ang Panginoong Hesus. Talagang excited ho sila. Kasi kita nyo naman, 3 taon, nakapiling yung Panginoong Hesus, nangangaral, gano'n, Tapos nakita nyo, napako sa krus ng Kalbaryo, nag-iiyakan kayo. Di ba? Para bang wala na, patay ng Panginoong Hesus. Tapos 3 araw, nabuhay siyang maguli. Nagpakita, tapos nagtuturo. Talaga naman, ibang klase po ang experience ng mga unang apostoles. Hindi po tulad natin. Kaya ilagay natin yung sarili nila sa lugar nila. Talaga makikita natin yung excitement, yung kasigasigan nila na maaring sa panahon nila, babalik yung kaharian ng Diyos doon sa Israel. Kasi po, sino po ba yung namumuno noon? Ang emperador ng Roma. So ang feeling nila, naku, maghahari ang Panginoong Hesus. Masisipa dito yung mga Romano. Diba? So feeling nila, talagang babalik ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Pero ano ang sagot ng ating Panginoong Hesus? Siguro, lobo nila na pinaputok ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, okay? And He said them, it is not for you to know. Sabi doon sa may verse 7, hindi nyo dapat alamin ang mga panahon o kapanahunan na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. Hindi niya sinabing, hindi muna. Ngayon, di ba? Sabi, He said to them, it is not for you to know the times or seasons which the Father has put in His own authority. So, hindi niya kinonfirm sa kanila. Nai-establish ang kaharian. Pero yun talaga ang inaabangan nila, mga kapatid. Ito po yung pinakasusing talata dito. Ang sabi, you shall receive power. Ito na. When the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Ito yung naging sagot ng ating Panginoong Hesus. Gusto na nilang maghari ang Panginoong Hesus. Ayaw nila siyang umalis. Gusto niya dito na, permanente. Huwag na kayong aalis, Lord. Maghari na kayo dito. Ngunit ang Panginoong Hesus sabi, hindi. Sabi, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, dito, kung nasan sila, at sa buong Judea, okay? Tapos sa Samaria, kung saan labas po ng Judea, at sa kaduluduluhang bahagi ng lupa o ng mundo.
Ito po ang utos sa kanilang Panginoong Hesus. Kayo ay magiging aking mga testigo. Ang mga disipulo, they wanted the kingdom restored. But Jesus pointed them to a greater priority. Mas mahalaga ho itong misyon na kanyang ibinigay sa kanyang mga disipulo. Witnessing to the world. Kayo ay magiging mga tagapatutuo ko, mga testigo ko. Dito sa Jerusalem, sa labas ng Jerusalem, sa Judea, sa labas ng Judea, sa Samaria, at sa pinakaduluduluhan ng lupa. Ang priority ng mga disipulo, akala nila, ang importante ay maghari ang Panginoon politically. Bilang hari dito sa lupa. Hindi. Ang talagang pinakalayunin ng Panginoong Hesus ay ipakalat, ipalaganap sa buong mundo ang mensahe ukol sa Kanya. So ang power po dito, hindi political power ang gustong i-establish ng Panginoon. Spiritual power for spreading the message of Jesus. Bibigyan niya ang bawat isa, mga disipulo, ng banal na espiritu upang sila ay magiging mga tagapatutuo ng Panginoon Hesus, mga testigo. Doon po, sa panahon ng Panginoong Hesus, ang testigo ng isang tao ay hindi ho tinatanggap. Kailangan, testigo ng at least 2 tao, 2 or 3, para maging katanggap-tanggap po. Sa korte, ang pagtitistigo o pagpapatutuo. Ngayon po, ang banal na espiritu ay magiging co-testifier nila. Ang ibig pong sabihin, maski mag-isa ang titistigo ukol sa Panginoong Hesus, hindi ho siya nag-iisa kasi kapiling niya ang banal na espiritu. Sabi niya ho ito sa John, you will be my witnesses. You will testify of me and the Holy Spirit will testify of me also. Pangako ng ating Panginoong Hesus ito sa kanyang mga disipulo. Kailangan po meron silang power. Spiritual power para maipalaganap ang mensahe ukol sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang isang magandang ilustrasyon. Tingnan niyo itong picture na to, mga kapatid. Ganda ng lampara na ito, ano? Di ba? Ganda, makinis, bakal, mukhang matibay, di matitinag. Maganda din yung kanyang shade at siguro yung kanyang bulb dun sa loob, ano? Maliwanag ito. Pero may problema. Itong picture na ito, ano sa tingin yung problema, mga kapatid? Hindi nakasaksak. Maski anong pihit pa, kunya maski anong pihit pa doon sa loob, para ayaw, umilaw, ayaw sumindi itong itong lampara na ito. Kasi may problema, hindi nakasaksak. Ganun po ang banal na espiritu. Yung ilaw po ng pagtitistigo natin, wala hong ilaw yan kung hindi ho tayo nakasaksak sa puwersa at kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang ating pagiging mga patutuo ukol sa Panginoong Hesus ay makapangyarihan lamang, mga kapatid, dahil tayo po, bawat isa sa atin, ay merong banal na espiritu na nanahan sa atin. We have the Holy Spirit. Hindi ho tayo nag-iisa. So maski ho, bumabiyahe kayo, nasa aeroplano kayo, nakupong ganyan, tapos gusto kong witnessan, yung katabi ninyo, parang hindi ko yata kayang witnessan kasi nag-iisa ako. Nasaan pa si Kuya Aser? Hindi, mga kapatid. Kapiling ninyo ang banal na espiritu. Nagbibigay po ng lakas ng loob, ng spiritual power, ang banal na espiritu sa bawat isa sa atin. The question is this, are we more focused on building kingdoms of earth or being faithful witnesses for the King of Heaven? Hindi ho pagpapalaganap ng kaharian dito sa lupa ang ating dapat maging prioridad. Tayo dapat ay maging mga tapat na mga tagapatutuo at mga testigo para sa ating Panginoong Hesus, ang hari ng langit. Kasi nasa langit ang ating Panginoong Hesus ngayon. Meron pong isang pastor na nagkwento sa akin. Meron daw siyang sinisharean, binabahagian daw na isang Katoliko.
At umabot po siya sa punto na pinatanggap niya ang Panginoong Hesus sa kanyang puso. Tanggapin. No? So tinanong niya itong taong ito, ngayon nanalangin ka, tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa iyong puso. Nasaan ang Panginoong Hesus ngayon? Ang sagot po sa kanya, nasa langit. Ang sabi ko sa kanya, tama ang sagot ng taong yan. Kasi nasa langit talaga, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus. Ang banal na Espiritu ay nasa atin. And of course, dahil nasa atin ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus, by virtue of the Holy Spirit, is also with us. So, number 3, ito po ang huling punto po natin. Jesus ascended and will return. Ang ating Panginoong Hesus ay umakyat sa langit at siya'y muling babalik. Ang sabi po dito, basahin natin yung mga nalalabing mga talata. Now when he had spoken these things, na kanyang nabigkas ang mga bagay na ito, while they watched, habang pinapanood ang Panginoon Jesus, he was taken up and a cloud received him out of their sight. Kinuha ang ating Panginoon Jesus at hindi na nila makita. Nabalot siya ng ulap. And while they looked steadfastly and toward heaven and went toward heaven as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel. Mga anghel po ito. Nagsitindig, kapiling lang. So nagtitingalaan silang ganun. Sa langit, hinahanap ang ating Panginoon Jesus. Kung merong siguro telescope, gagamitin nila para makita ang Panginoon Jesus. Pero nawala po siya sa mga ulap. At ang sabi ng dalawang kalalakihang ito na nakasuot ng puting damit, Men of Galilee, why do you stand gazing up? Okay? Gazing up into heaven. This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come. Yan, ito po. Will so come in like manner as you saw him going into heaven. So ang ating Panginoon Jesus ay babalik din sa gayon din paraan kung paano siya umakyat. Kung siya'y umakyat, galing sa lupa, okay, iniakyat, at nawala sa ulap, pabalik, ganun din po. Mula sa ulap din, manggagaling ang Panginoong Jesus, bababa at titindig din. Alam po ninyo kung saan po ito nangyari? Mount of Olives po ito. So ang ating Panginoong Jesus, itong Mount of Olives, sa labas lamang ho ito ng Jerusalem. Kitang-kita po ang Jerusalem mula sa Mount of Olives. Kasi medyo mataas ng konti yung burol po yun eh. So ang ating Panginoon Jesus, doon po iniakyat sa Mount of Olives. At babalik po siya, doon siya unang lalanding. Doon po sa Mount of Olives. Literal po, mga kaibigan, mga kapatid, ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Kung literal siyang kinuha, literal din hong babalik ang ating Panginoon Jesus. Okay? In the same flesh, in the same body. Okay? Babalik po ang ating Panginoong Jesus. Napakagandang pangako po. Itong ascension wasn't the end. It was the beginning of our mission. So nung nagpaalam po ang ating Panginoong Hesus, hindi po ito yung dulo. Okay? Ito pasimula lamang ng misyon ng iglesia. At tayo po bilang bahagi ng iglesia, pinagpapatuloy po natin yung ating misyon, yung ating gawain. At ito po yun, yung pagpapalaganap ng ebanghelyo ukol sa ating Panginoong Hesus. Na siya ay Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay ilinibing. At sa pangatlong araw, nabuhay na maguli. At sa lahat na nananampalataya sa Kanya, binibigyan niya ng pangako na Kanyang bibigyan sila, bawat isa, ng buhay na walang hanggan. Ito po ang ebanghelyo. At kapag isang tao ay naniniwala po dito, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoon Hesus ay babalik. Muling babalik. Makikita po natin. May katawan ho siya, hindi siya espiritu. Kasi kung paano umalis ang ating Panginoon Hesus na may katawan din po siyang bababa. At of course, puspos po ng kaluwalhatian. Glorious. Ang katanungan po sa ating mga kapatid ito, are we standing still or are we moving forward? Para ba tayo yung mga unang mga disipulo na parang nakatingala lamang
ng ganon sa langit? O tayo'y umuusad? Umaabante sa ating buhay Kristiyano? Okay? Sumusunod sa ating Panginoon Hesus habang tayo ay naghihintay sa Kanyang muling pagbabalik. Ito po ang pinakahuling ilustrasyon natin. The unannounced inspection. Ang hindi inaasahang inspection. Meron hong isang malaking kumpanya na kilalang kilala sa pagiging malinis at maayos kapag nandun yung bisor. Kapag nandun lang yung bisor, maayos sila. Sumusunod sila sa lahat ng panukala ng kumpanya. Di ba? Pero, sabi nung CEO, yung pinaka-bossing, nagdesisyon siya. Babaguhin niya ang sistema. Mula ngayon, siya mismo daw ang bibisita sa bawat sangay ng kumpanya. At hindi niya bibigyan ng paunang abiso. Okay. So yung mga tao, narinig yung announcement na yun, yung boss mismo pupunta dito. Yung supervisor nga, paminsan-minsan lang, pupunta. So hindi muna ho sila naniwala. Hanggat isang araw, talagang nagpakita, ito pong CEO, yung pinaka-bossing nila, yung nagmamayari ng kumpanya, nagpakita doon sa pinakamagulo. Pinakamadumi. At magulong sangay ng kumpanya. Talagang nagulantang sila lahat. Si boss nandito, nagpakita si boss. Di ba? Di ba? So, ninerview sila. Kasi naman, magulo yung mga papel, kung saan-saan yung nakakalat, hindi winalis yung sahig, di ba? Yung mga tala, naku, magulo. Pero dahil nagpakita yung boss doon sa sangay na yon, naniwala yung mga ibang naku, baka tayo na susunod. So yung mga ibang mga sangay talagang nagsiayusan sila. Di ba? Nagsiayusan sila dahil alam nila maaring bumalik na yung at mabisita sila nung kanilang boss. Alam natin mga kapatid ng ating Panginoong Hesus ay babalik. Alam po natin. Kaya kailangan ang buhay ho natin handa tayo sa kanyang pagbabalik. Hindi ho tulad ng mga sangay na yun parang nagdududa sila, pupunta ba talaga ang boss natin dito? O hindi? Hindi, babalik mga kapatid ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang hamon para sa atin. We are not just saved to sit. Hindi ho tayo linigtas para tayo nakaupo lang at nakatenga. We are saved to serve. Tayo po ay linigtas upang maglingkod. Ang ating Panginoon Jesus, He has done His part. Now, we are empowered. Bakit tayo empowered? Kasi meron ho tayong banal na Espiritu. We are empowered to do our part. Let us live as witnesses, filled with hope and urgency, knowing that the King will return. Itong urgency, dapat feeling natin, sense of urgency. Di ba? Urgency, na parang, ito na, dadating ng ating Panginoong Hesus. The King will come again. Ang ating Panginoong Hesus ay babalik na maguli. Sa mga dyaryo po, sa online, sa mga iba't ibang mga media, narinig po natin, naku, isa-isang namamatay yung mga artista, Nagsimula kay, sino po ba nauna dyan? Si Pilita. Pagkatapos ni Pilita, si Nora. Pagkatapos ni Nora, kapatid si Haji Alejandro. Tapos mayroon pang isang artista na namatay. Ricky Dabao. Mga kapatid, may na rin akong nagsabi, dahil kinukuha na daw ni Lord ang mga artista, malapit na husang bumalik. Hindi po mga kapatid, hindi po yun totoo. Malapit na bumalik ang ating Panginoong Hesus dahil nais na niyang bumalik. Okay? Nais na niyang itatag ang kanyang kaharian dito sa lupa. At kailangan po ay handa tayo. Sa pang-araw-araw nating buhay, binibigyan tayo ng bagong pagkakataon ng ating Diyos upang magsilbi para sa Kanya. Tayo po ba'y handa sa Kanyang pagbabalik? Tayo po'y manalangin mga kapatid.
Ama namin Diyos sa langit, kami po nagpapasalamat sa inyong hamon sa amin. At sa dakilang pangako ng aming Panginoong Hesus ay muling magbabalik. At ang kanyang itatatag dito ang inyong kaharian dito sa lupa. Kami po ay excited. Gusto namin po makapiling ng aming Panginoong Hesus upang makuha kami sa rapture, makita siya sa langit. Nawa o Diyos sa aming pang-araw na buhay, maipakita namin ang aming patotoo hindi lamang sa aming gawa, kundi sa aming pananalita. Makita ng mundo na kami nga ay tunay na mga tagasunod ng aming Panginoong Hesus. At sa aming patotoo ay sila din ay aming ma-invite upang manampalataya sa aming Panginoong Hesus bilang sarili nilang tagapagligtas. Kayo po sana, O Diyos, ang patuloy na mabigyan luwalhati sa nalalabing gawain namin itong hapong ito. Itong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless you mga kapatid. Maraming salamat. Are we blessed na meron tayong buhay na pag-asa? Okay. Are we blessed that we always have our good friend, Brother Dylan? Okay. What a blessed hope, ano? May tanong lang ako, no? Shift tayo ng kaunti. Palagay nyo, ano yung favorite verse ni Manny Pacquiao? Okay. Actually, it's parang joke lang. Sa Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. You know why? Kasi may laban na naman siya, July 19. So, mahirap daw tumanggap palagi eh. Maganda yung nagbibigay para manalo. Actually, naalala ko si Abraham, matapos ang pakikipagdigma niya sa maraming hari. At of course, by God's grace, nanalo siya. Natalo niya yung several kings. At siya ay lumapit sa King of Salem. Sino yan? King Melchizedek. At binigay niya yung ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nakamkam doon sa labanan. Ano? Sino ba nauna? Si Abraham o si Moses? Of course, si Abraham. Kaya hindi siya part ng commandment. Hindi siya part ng mga batas. Ito ay nangyari bago pa man nagkaroon ng batas. Pero sa Ten Commandments, nakikita ko yung spirit of giving. Number 1, there shall be no God before me or other than God. Sabihin yung worship natin, ay sabi nga dun sa ating inaawit kanina, dominion. Lahat ng nakikita ng mata at hindi nakikita ng mata sa Panginoon. Commandment number 4, we shall rest on Sabbath day. Sabihin, hindi tayo kailangang mag-overtime kasi nagtitiwala tayo sa Panginoon. God provides. Kahit nabawasan mo ng 1 day, yung 7 days. Sa commandment number 10, ano yan? Thou shall not covet. Huwag nating angkinin yung sa Panginoon. Hindi binabanggit yung giving, pero yun yung spirit ng giving, hindi ba? Naka-embody doon sa commandments, hindi batas ang giving, pero yun yung spirit ng pagsamba natin sa Panginoon. Kaya, sabi sa Psalms 24, everything on earth, the earth is the Lord's, and everything in it, and we should really be thankful to God sa ating tinatamasa, sa napakagandang mga message, pag-asa, at talong higit yung kingdom na parating. Kaya giving is not a commandment. It is our response from a grateful heart. So, manalangin tayo sa Panginoon, kasama ang ating puso. Panginoon, marami po salamat. Napakayaman ng inyong mga pinangako at nabubuhay kami, hindi talunan, kundi kami ay excited na gawin ang inyong mga pinagbilin sa amin na isang privilege, Lord, na ibahagi
ang aming tinanggap buhat sa inyo. Tanggapin niyo nawa, Panginoon, ang mga kaloob na ito na expression ng aming masayang puso, nag-uumapaw sa pasasalamat. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. May I ask everyone po to stand as we worship again? Na-remind po ba tayo sa message ni Lord sa atin today? Amen. Thank you, Lord, for that message. What to say, Lord, it's you gave me life and I can't explain just how much you mean to me now. That you have saved me, Lord. I gave all I am to you. Every day I can be a light that shines your name. Sing every day. Every day, Lord, I learn to stand up on your word, and I pray that I might come to know you more, that you would guide me in every single step I take it. And every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Every day, Lord, I learn to stand up on your word, and I pray that I might come to know you more, that you would guide me in every single step I take it, that every day I can be your light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. Sing every day, it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. Come on, we declare this. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Come on, declare po natin. It's you I live for every day. Thank you, Jesus. It's you I live for. It's you I live for every day. Come on. Listen. It's you I live for every day. It's you I live for every Jesus. I live for every day. Say every day. Every day. It's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord.
For the last time, sing every day. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. I walk with you, my Lord. I walk